Sa isang liblib na baryong napapagitnaan ng makakapal na kawayan at matatandang punong balete, isinilang ang isang batang lalaking agad naging paksa ng bulungan at takot. Ang kanyang katawan ay balot ng maiitim at magugulong balahibo, makapal sa dibdib, braso at binti at maging sa pisngi ay tila may aninong hindi may kakaila. Sa unang tingin pa lamang, para sa mga mata ng karaniwang tao siya ay kakaiba. Isang batang hindi pumapasa sa sukat ng karaniwan at dahil doon, naging madali siyang itulak sa gilid ng lipunan. Pinangalanan siyang Lakan, isang pangalang ibinigay ng kanyang mga magulang na may lalim at bigat na hindi pa kayang unawain ng mga tao sa baryo. Lumaki si Lakan sa isang munting kubo sa dulo ng bukirin, malayo sa sentro ng pamayanan, kung saan ang mga bahay ay magkakadikit at ang mga tsismis ay mabilis kumalat. Doon siya namuhay kasama ang kanyang ama at ina, mga tahimik na nilalang na bihirang makihalubilo, ngunit palaging may mahinahong ngiti at matang tila may itinatagong liwanag. Sa murang edad, natutunan na ni Lakan ang kahulugan ng pag-iwas ng tingin. Sa tuwing siya ay dadaan sa daan patungo sa balon o sa palengke, ang mga bata ay hihinto sa kanilang paglalaro. May mga tawa na pilit tinatago, may mga daliring nakaturo, at may mga salitang binibigkas sa pagitan ng buntot ng dila at takot. Tinawag siyang unggoy, tinawag siyang halimaw. May ilan pang mas masasakit na bansag na unti-unting kumapit sa kanyang pagkatao na parang mga tinik. Sa bawat salitang iyon, tahimik lamang siyang yumuyuko at naglalakad palayo, bit-bit ang bigat na hindi naman niya kailanman pinili. Sa paaralan, mas lalong lumala ang kanyang pag-iisa. Ang mga guro ay nagsikap na maging patas, subalit ang takot at pagkailang ng ibang magulang ay malinaw. May mga batang ayaw siyang katabi sa upuan, may mga nagtatago ng kanilang mga gamit kapag siya'y lumalapit. Kapag may nawawala, madalas ay ang kanyang pangalan ang unang binibigkas kahit walang patunay. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, may kakaibang katahimikan si Lakan. Hindi siya pala sagot, hindi rin pala away. May mga gabing inuuwi niya ang sugat ng mga salita, at sa mga gabing iyon, tahimik siyang pinapaupo ng kanyang ina sa tabi ng lampara. Hinahaplos nito ang kanyang buhok, balot man ang balahibo, na may lambing na tila kayang tunawin ang anumang kirot. Ang kanyang ama na may laging naroon sa gilid, nakamasid, ang anyo'y payapa ngunit ang mga matay tila mas malalim pa sa gabi. Kapag nagtatanong si Lakan kung bakit siya iba, bakit siya hindi tulad ng iba, ang sagot ng kanyang mga magulang ay laging pareho. Darating ang panahon na mauunawaan niya ang lahat. May mga gabi ring nagigising si Lakan sa kakaibang panaginip. Sa kanyang paningin ang mga puno ay gumagalaw, ang hangin ay may tinig, ng lupa ay tila humihinga. May mga liwanag na sumisilip sa pagitan ng mga dahon at mga aninong nagbabantay mula sa dilim. Sa tuwing siya ay magigising, may kakaibang lakas siyang nararamdaman sa kanyang dibdib na para bang may tumatawag sa kanya mula sa kailaliman ng mundo. Hindi niya alam na ang mga panaginip na iyon ay hindi bunga ng imahinasyon ng isang batang sugatan ng panlalait. Hindi rin niya alam na ang katahimikan ng kanyang mga magulang ay hindi kahinaan kundi pagpipigil. Sa likod ng kanilang payak na anyo ay nakatago ang isang sinaunang pinagmulan. Isang lahing hindi saklaw ng batas ng tao at hindi rin ganap na nauunawaan ng mundo. Habang lumilipas ang mga taon, patindi ng patindi ang pang-aapi kay Lakan. May mga batang nagtatapon ng putik sa kanya, may mga kabataang sadyang humaharang sa kanyang daraanan. Isang hapon, sa gitna ng palayan, napalibutan siya ng ilan sa kanila. Walang pisikal na pananakit ang naganap, ngunit ang mga salitang binitawan ay parang mga batong paulit-ulit na ibinabato sa kanyang dibdib. Umuwi siyang luhaan, ang mga balikat ay nakalaylay, at ang mga matay puno ng tanong na wala pa ring sagot. Sa gabing iyon, unang beses niyang nakita ang pagbabago sa mukha ng kanyang ama. Ang payapang anyo ay napalitan ng bigat at ang hangin sa loob ng kubo ay tila naging mas makapal. Tahimik na pinakinggan ng kanyang mga magulang ang kanyang kwento. Walang galit na ipinakita, walang sigaw na umalingaw-ngaw. Ngunit nang matulog si Lakan, may mga bulong na umakyat sa bubong ng kubo, mga salitang hindi galing sa dila ng tao. Sa labas, ang mga dahon ay kumilos kahit walang hangin at ang mga kuliglig ay biglang tumahimik. Sa gabing iyon, sa kauna-unahang pagkakataon, may isang desisyong nabuo,
isang pasyang matagal ng ipinagpapaliban. Ang pagdurusa ng kanilang anak ay umabot na sa hangganang hindi na maaaring balewalain. Ang mundong matagal nilang piniling pakisamahan ay nagsimulang magpakita ng tunay nitong anyo. At sa kailaliman ng kagubatan, may mga matang nagmulat, naghintay at nakinig. Ang kwento ni Lacan ay hindi na lamang kwento ng isang batang inaapi. Ito ay simula ng isang paghahayag na yayanig sa baryo at magbubunyag ng katotohanang matagal nang nakatago sa pagitan ng tao at engkanto. Sumunod na mga araw ay tila may kakaibang pagbabago sa baryo, bagamat walang sino man ang agad nakapansin. Ang mga umagay mas tahimik, ang mga ibon ay hindi kasing ingay ng dati, at ang hamog sa bukirin ay mas tumatagal bago tuluyang maglaho. Para sa mga tao, ito'y isa lamang pangkaraniwang siklo ng kalikasan. Para sa mga mata ng hindi karaniwan, ito'y hudyat ng paggising ng mga puwersang matagal nang natutulog. Sila Lacan ay muling pumasok sa paaralan na bitbit ang parehong anyo at parehong katahimikan. Subalit sa loob niya, may kung anong nagbago. Ang kirot ng mga salitang itinapon sa kanya ay naroon pa rin, ngunit may kakaibang tibay na unti-unting umuusbong sa kanyang dibdib. Sa bawat hakbang niya sa maalikabok na daan, pakiramdam niya ay mas mabigat ang lupa sa ilalim ng kanyang paa na tila kinikilala ang kanyang presensya. Hindi nagbago ang pakikitungo ng ibang bata. May ilan pa ring tumatawa, may mga umiiwas, mga palihim na nagbubulong. Ngunit may mga sandaling napapansin ni Lacan na kapag siya ay tumititig sa kanila, kahit saglit lamang, ang kanilang mga tinig ay humihina at ang kanilang mga matay biglang nagiging alanganin. Hindi niya ito nauunawaan, kaya't ipinagwalang bahala niya. Iniisip na baka ito'y bunga lamang ng kanyang pagod at lungkot. Sa kanilang kubo, ang mga gabi ay mas naging masinsin. Ang kanyang ina ay mas madalas magdasal sa harap ng munting altar na yari sa kahoy at bato. May mga simbolong hindi pamilyar sa karaniwang paningin. Ang kanyang ama na may mas madalas lumabas sa gabi, naglalakad patungo sa gilid ng kagubatan at bumabalik bago sumikat ang araw. Wala silang sinasabi kay Lacan, ngunit ramdam niya ang bigat ng mga bagay na hindi binibigkas. Isang gabi, habang ang buwan ay kalahating nakatago sa ulap, nagising si Lacan sa isang mahina, ngunit malinaw na pagtawag. Hindi ito tunog ng tao, hindi ring ganap na tinig ng hayop. Ito'y tila pagsasanib ng hangin at bulong na humihila sa kanya palabas ng kubo. Dahan-dahan siyang bumangon, ang mga paa ay tila alam na ang patutunguhan. Sa gilid ng kagubatan, huminto siya. Ang mga puno ay matatayog at ang kanilang mga anino ay naglalapat-lapat, ngunit wala siyang naramdamang takot. Sa halip, may kakaibang pamilyaridad siyang nadama na parabang matagal na siyang inaantay ng lugar na iyon. Ang hangin ay dumampi sa kanyang balat at sa unang pagkakataon, hindi niya ito naramdaman bilang malamig o mainit, kundi bilang isang haplos na puno ng pagkilala. May liwanag na sumilay sa pagitan ng mga ugat ng isang matandang puno. Hindi ito maliwanag, ngunit sapat upang iguhit ang anyo ng mga simbolong kumikislap sa lupa. Napaatras si Lacan, ngunit hindi siya nakatakbo. May puwersang humawak sa kanya, hindi pisikal ngunit malinaw ang presensya. Sa isang iglap, naglaho ang liwanag, nawala ang mga simbolo. Naiwan siyang nag-iisa sa dilim, ang dibdib ay mabilis ang tibok at ang isip ay puno ng tanong. Tumakbo siyang pauwi, ang bawat yabag ay may kasamang takot na hindi niya maipaliwanag. Pagdating niya sa kubo, gising ang kanyang mga magulang. Hindi sila nagulat sa kanyang itsura, sa kanyang hingalin o sa takot sa kanyang mga mata. Tinitigan lamang siya ng kanyang ama at sa unang pagkakataon, may bakas ng lungkot at pag-unawa sa titig nito. Ang kanyang ina ay lumapit at muling hinaplos ang kanyang buhok, mas mahigpit kaysa dati. Sa labas ng kubo, sa kalaliman ng kagubatan, may mga nilalang na nagtipon. Ang kanilang mga anyo ay hindi malinaw, ngunit ang kanilang presensya ay mabigat at sinauna. Matagal na silang nanahimik, matagal na silang nagmasid. Ngayon, sa unang senyales ng panganib sa dugo ng kanilang lahi, sila'y muling nagising. Sa baryo, ang mga batang nanakit kay Lacan ay nakaramdam ng hindi maipaliwanag na kaba. May mga panaginip silang hindi nila maalala ng buo, ngunit nag-iwan ng takot sa kanilang paggising. May mga aninong sumunod sa kanila sa dilim at mga bulong na tila binabanggit ang kanilang mga pangalan. Ang mga magulang ni Lacan ay nagkaisa sa isang pasya na hindi na maaring ipagpaliban. Ang pagtatago ay may hangganan
Ang pagtitimpi ay may wakas. At sa sandaling iyon, nagsimulang gumalaw ang mga puwersang magtatakda ng kapalaran ng kanilang anak at ng buong baryo. Sa ikatlong araw matapos ang gabing iyon, may kakaibang bigat na bumalot sa baryo. Ang araw ay sumikat ng maputla at ang liwanag nito'y tila walang lakas na painitin ng lupa. Ang mga matatanda ay nagsimulang makaramdam ng hindi maipaliwanag na pagod, habang ang mga bata ay mas madaling mataranta sa maliliit na ingay. Walang malinaw na dahilan, ngunit ang pakiramdam ng pagkabalisa ay parang usok na dahan-dahang kumakalat. Si Lakan ay nanatiling tahimik. Hindi na siya gaanong umiimik, ngunit mas malinaw na ngayon ang kanyang pagmamasid sa paligid. Napapansin niya ang mga bagay na dati lumilipas lamang sa kanyang paningin. Ang bahagyang paggalaw ng mga dahon kahit walang hangin, ang pag-uga ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa kapag siya'y tumitigil, at ang kakaibang pagtingin ng mga hayop sa kanya na tila may pagkilala. Sa paaralan, may mga batang biglang umiwas sa kanya nang hindi na siya nilalait. Ang kanilang mga mata ay may halong takot at pagkalito. May ilan na dating pinakamalakas mangutya, ang ngayoy tahimik na lamang, nakayuko at pilit iniiwas ang kanyang presensya. Walang sino man ang nagtanong, ngunit malinaw na may nangyayari na hindi nila maipaliwanag. Sa bahay, dumami ang mga gabing magkakatabi silang tatlo sa katahimikan. Ang apoy sa kanilang lutuan ay mas maliwanag kaysa dati at ang usok ay umaakyat ng tuwid na para bang walang hangin sa paligid. Ang ama ni Lakan ay nagsimulang magsalita ng mga salitang hindi niya pa naririnig kailanman. Mga tunog na mabigat sa dila ngunit may ritmo na tila umaayon sa pintig ng lupa. Isang gabi, tinawag siya ng kanyang mga magulang sa gitna ng kubo. Walang galit, walang takot sa kanilang mga mukha, ngunit may bigat ang kanilang mga tinig. Umupo si Lakan sa harap nila, ang mga kamay ay nakapatong sa kanyang tuhod, ang dibdib ay puno ng kaba. Hindi agad nagsalita ang kanyang ama. Sa halip, ipinatong nito ang palad sa lupa. Sa sandaling iyon may bahagyang pagyanig na dumaan sa sahig ng kubo. Ang ilaw ng lampara ay kumislot, at ang hangin ay tila naging mas malamig. Ang kanyang ina na may pumikit at sa kanyang paghinga ay may kasamang himig na hindi galing sa mundo ng tao. Unti-unting nagbago ang paligid. Ang mga anino sa dingding ay humaba at sa kanilang anyo ay may mga hugis na hindi karaniwan. Hindi natakot si Lakan. Sa halip may kung anong pamilyar na damdamin ang umusbong sa kanya na parang matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang katahimikan ng kanyang mga magulang ay hindi pagtatago ng hiya, kundi pag-iingat. Ang kanilang mga mata, na dati payapa, ay nagningning ng liwanag na hindi maipaliwanag. Hindi nila kailangang magsalita ng tuwiran upang iparamdam ang katotohanan. Ang hangin, ang lupa, at ang apoy ang tila nagkukwento sa halip nila. Sa labas ng kubo, ang kagubatan ay muling kumilos. May mga nilalang na nagbantay sa mga gilid ng baryo, hindi upang manakit, kundi upang magmasid. Ang mga hangganan sa pagitan ng nakikita at hindi nakikita ay unti-unting numipis, at ang mundo ng tao ay dahan-dahang nilapitan ng mundong matagal nang umiiral sa anino. Sa gabing iyon, natulog si Lakan na may kakaibang kapayapaan sa dibdib. Hindi pa niya lubos na nauunawaan ang lahat, ngunit alam niyang ang kanyang pagkakaiba ay hindi sumpa. Ito'y isang pamana, isang bahagi ng kanyang pagkatao na may lalim at layunin. At habang ang baryo ay nananatiling walang kamalay-malay sa ganap na katotohanan, ang mga ugat ng kapalaran ay nagsimulang magtagpo. Ang pang-aapi na minsang naging tahimik na sugat ay unti-unting nagiging mitya ng isang paghahayag, isang pagganti na hindi pa dalos-dalos, kundi kasing tanda ng kagubatan at kasing bigat ng lupa mismo. Mula ng gabing iyon, nagbago ang takbo ng mga araw ni Lakan. Ang umaga ay dumarating na may kasamang katahimikan na hindi na nakakapalumo, kundi tila paanyaya sa pag-unawa. Sa kanyang paggising, ramdam niya ang bigat at sigla ng mundo, ang hibla ng hangin na dumaraan sa kanyang balat, ang pintig ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa, at ang maingat na pagmamasid ng mga puno na parabang may kamalayan. Hindi pa rin nagbabago ang anyo niya sa paningin ng mga tao. Ang balahibong bumabalot sa kanyang katawan ay nananatiling tanda ng kanyang pagiging iba. Ngunit sa loob niya, may bagong kaayusan na unti-unting nabubuo. Ang dating hiya ay napapalitan ng katahimikang may lakas at ang dating tanong ay nagiging paghahanda.
Sa baryo, nagsimulang kumalat ang mga bulong-bulungan. May mga magsasakang nagsasabing ang kanilang ani ay biglang gumanda, habang ang iba na may nagrereklamo ng lupang tila ayaw araruhin. May mga hayop na biglang nawawala sa gabi at bumabalik kinabukasan na tila masunurin at payapa. Walang malinaw na paliwanag at walang sino mang naglakas loob na magturo ng dahilan. Ang mga batang dating nang-aapi kay Lakan ay nagbago ang kilos. May ilan na biglang nagkasakit ng hindi maipaliwanag na panghihina. May mga natatakot ng maglaro sa labas kapag papalapit ang dapit hapon. Kapag nagtatagpo ang kanilang landas ni Lakan, hindi na sila makapagsalita. Ang kanilang mga matay puno ng pangambang hindi nila kayang pangalanan. Sa kubo, ang mga magulang ni Lakan ay mas naging lantad sa kanilang paghahanda. Hindi pa rin nila binibigkas ang mga salitang kailangang marinig ng kanilang anak. Ngunit ang kanilang mga kilos ay malinaw na may layunin. Ang ama niya ay gumugugol ng oras sa paglalakad sa hangganan ng kagubatan. Inilalapat ang kanyang palad sa mga punong tila tumutugon sa kanyang presensya. Ang ina na may nagtitipon ng mga halaman at bato na may kakaibang kinang, inilalagay ang mga ito sa isang sisidlang hindi kailanman nakikita ni Lakan noon. Isang hapon habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog, naramdaman ni Lakan ang kakaibang paghila mula sa loob ng kanyang dibdib. Hindi ito takot, kundi isang paalala, isang panawagan. Lumabas siya ng kubo at huminto sa gitna ng bakuran. Sa sandaling iyon, huminto ang hangin. Ang mga dahon ay nanatiling nakabitin sa kanilang mga sanga at ang mga kuliglig ay tumahimik. Dahan-dahang ipinikit ni Lakan ang kanyang mga mata. Sa dilim, may mga larawan na lumitaw, mga anyong hindi niya kilala ngunit pamilyar sa kanyang diwa. May mga aninong nagbabantay, may mga liwanag na gumagabay, at may isang landas na hindi pa niya tinatahak ngunit tila matagal nang naghihintay. Pagmulat niya, nakita niya ang kanyang mga magulang na nakatayo sa may pintuan ng kubo. Hindi sila nagsalita, ngunit ang kanilang mga mata ay puno ng pag-unawa. Sa sandaling iyon, malinaw kay Lakan na ang mga pangyayari sa baryo ay hindi hiwa-hiwalay na aksidente. Ang bawat takot, bawat pagbabago, at bawat bulong ay bahagi ng isang mas malawak na daloy. Sa kalaliman ng kagubatan may mga nilalang na nagsimulang lumapit. Hindi pa sila nagpapakita sa anyong kayang makita ng tao, ngunit ang kanilang presensya ay sapat upang ipaalam na ang oras ng pananahimik ay papalapit na sa wakas. Ang mga hangganan ay patuloy na numinipis at ang daigdig ng tao ay unti-unting nahahaplos ng kapangyarihang matagal nang nakapirmi sa alamat. Si Lakan ay nanatiling nakatayo, tahimik ngunit matatag. Ang batang minsang yumuyuko sa bigat ng panlalait ay unti-unting tumatayo sa sarili niyang anyo. At sa bawat pintig ng kanyang puso, ang kapalaran ng baryo ay mas malinaw na hinuhubog. Hindi sa galit, kundi sa isang pagganting nakaugat sa sinaunang batas ng mundo na hindi kailanman nakakalimot. Dumating ang gabing tila mas mabagal ang pag-inog ng oras. Ang buwan ay bilog at mababa, nakasabit sa langit na parang matang nagmamasid. Ang baryo ay nabalot ng katahimikan na hindi karaniwan. Walang tahol ng aso, walang huni ng ibon, at ang hangin ay halos hindi gumagalaw. Para sa mga tao, ito'y isang gabing mahirap ipaliwanag. Para sa mga nilalang na matagal nang nagmamasid, ito ang itinakdang sandali. Sa loob ng kubo, nakaupo si Lakan sa pagitan ng kanyang mga magulang. Ang liwanag ng lampara ay sumasayaw sa kanilang mga mukha at sa bawat galaw ng apoy ay may aninong lumilitaw na hindi ganap ng tao. Ang kanyang mga magulang ay hindi na nagkukubli ng bigat sa kanilang mga mata. May lungkot doon, ngunit mas nangingibabaw ang pasyang matagal nang hinubog ng panahon. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Lakan ang isang malinaw na pagdaloy sa kanyang loob. Hindi ito panaginip at hindi rin ito haka-haka. Ang kanyang paghinga ay naging mas mabagal, mas malalim, at sa bawat paglanghap ay tila may lakas na pumapasok sa kanyang katawan. Ang balahibong bumabalot sa kanya ay bahagyang kumislot, na parabang tumutugon sa isang tahimik na utos. Sa labas ng kubo, ang lupa ay bahagyang umangat at muling lumapat, sapat lamang upang maramdaman ang mga sensitibong paa ng mga hayop. Sa kagubatan, may mga anyong nagtipon sa ilalim ng mga punong mas matanda pa sa alaala ng baryo. Ang kanilang mga tinig ay hindi naririnig ng tainga ng tao, ngunit ang kanilang kasunduan ay malinaw at buo. Ang ama ni Lakan ay tumayo at lumabas ng kubo. Sa bawat hakbang niya, ang damo ay yumuyuko,
at ang lupa ay tila nagbubukas ng daan. Ang kanyang ina na may nanatili sa tabi ni Lakan, ang palad ay nakapatong sa dibdib ng bata, marahang ginagabayan ang kanyang paghinga. Walang salitang binibigkas, ngunit ang kahulugan ay dumadaloy sa pagitan nila na parang ilog na walang hadlang. Sa gitna ng baryo, may ilang tao ang biglang nagising mula sa kanilang mahimbing na tulog. May kaba sa kanilang dibdib at pawis sa kanilang noo, bagamat wala silang matandaan na malinaw na dahilan. Ang ilan sa kanila ay iyong mga minsang tumawa, tumuro at nanakit sa pamamagitan ng salita. Sa dilim ng kanilang mga silid, naramdaman nila ang bigat ng mga kilos na matagal nilang ipinagwalang bahala. Hindi dumating ang pagganti sa anyo ng lantad na karahasan. Sa halip, ito'y dumaloy bilang pagharap sa sariling anino. Ang mga boses na minsang ginamit sa panlalait ay tila bumalik sa kanila sa katahimikan ng gabi. Ang mga alaala ay naging mas malinaw, mas mabigat at hindi na madaling itaboy. Sa kubo, ipinikit ni Lakan ang kanyang mga mata. Sa dilim, nakita niya ang baryo mula sa itaas, yung mga bahay na magkakalapit, ang mga daan na paulit-ulit niyang nilakaran, at ang mga taong minsan ay naging dahilan ng kanyang pagyuko. Ngunit sa tanawing iyon, wala siyang naramdamang galit. Mayroon lamang pag-unawa at isang tahimik na pagnanais na matapos ang siklong matagal nang umiikot. Nang magmulat siya, ang liwanag ng lampara ay mas malinaw at ang hangin sa loob ng kubo ay tila mas magaan. Ang kanyang ina ay ngumiti ng bahagya, isang ngiting puno ng pagod at ginhawa. Sa labas, ang ama niya ay bumalik, ang anyo'y payapa, na parabang ang isang mahalagang hakbang ay naisagawa. Sa gabing iyon, may mga pangarap ang isinilang sa baryo, mga pangarap na mag-iiwan ng marka sa paggising. At sa katahimikan matapos ang lahat, malinaw na ang landas ni Lakan ay hindi na maibabalik sa dati. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng nakapaloob sa isang tungkuling higit pa sa kanya. At ang susunod na mga araw ay magdadala ng mga pagbabagong hindi na kayang ipagwalang bahala ng sinuman. Pagsapit ng umaga, nagising ang baryo sa isang kakaibang liwanag. Hindi ito mas maliwanag kaysa karaniwan, ngunit may linaw na tila naguhugas sa mga anino ng gabi. Ang mga tao'y lumabas sa kanilang mga bahay na may halong pagkalito at pag-iingat. Bitbit ang mga alaala ng panaginip na hindi nila maipaliwanag, ngunit hindi rin nila makalimutan. May mga naglakad patungo sa balon na tahimik, ang mga hakbang ay mas maingat kaysa dati. Ang mga usapan ay pabulong, hindi dahil may ipinagbabawal, kundi dahil tila may nakikinig. Sa mga mata ng matatanda, may bakas ng pagninilay. Sa mga bata, may pag-aatubili na hindi pa nila nararanasan noon. Si Lakan ay naglakad patungo sa paaralan na may parehong anyo, ngunit ibang tindig. Ang kanyang mga balikat ay hindi na nakayuko at ang kanyang mga mata ay hindi na palaging naghahanap ng lupa. Sa bawat hakbang, pamampaliham ay siya manang. Naramdaman niya ang banayad na pagtugon ng mundo. Ang lupa ay tila mas matatag, ang hangin ay mas malinaw, at ang ingay ng baryo ay mas kontrolado. Sa daan may mga batang huminto at umiwas, hindi sa panlalait kundi sa paggalang na hindi pa nila kayang pangalanan. May ilan na nagtangkang magsalita, ngunit ang mga salita ay nanatili sa kanilang lalamunan. Ang katahimikan sa pagitan nila ay hindi na mapanakit. Ito'y puno ng pag-aalinlangan at bagong pag-unawa. Sa paaralan, napapansin namin ayan sa napansin ng guro ang pagbabago. Ang dating magulong silid-aralan ay tila mas tahimik at ang mga batang dati walang pakundangan ay mas maingat sa kanilang kilos. Kapag nagsasalita si Lakan, kakaunti man ang kanyang mga salita, may bigat ang bawat isa. Hindi dahil sa lakas ng tinig, kundi dahil sa linaw ng presensya. Sa kalagitnaan ng araw may isang batang lumapit sa kanya. Walang paghingi ng tawad na malinaw na binigkas, ngunit ang mga mata nito'y puno ng pagsisisi. Tumango si Lakan bilang tugon, isang simpleng kilos na nagbukas ng puwang para sa katahimikan na hindi na kailangang punan ng salita. Sa kubo, ang kanyang ina ay abala sa pag-aayos ng mga bagay na matagal nang nakatago. Ang mga bato at halaman ay ibinalik sa lupa na parabang tinatapos ang isang yugto. Ang kanyang ama na may umupo sa lilim ng isang punong malapit sa kagubatan, ang mga matay nakatuon sa malayo. Sa kanyang dibdib, may katiyakang ang mga hakbang na kanilang ginawa ay nagbunga na ng unang alon. Pagsapit ng dapit hapon, may bahagyang pag-ulan na dumating ng walang babala. Ang mga patak ay malalaki ngunit banayad
at ang lupa ay uminom na tila matagal na itong uhaw. Sa bawat patak, may pakiramdam ng paglilinis, hindi lamang ng alikabok, kundi ng mga bigat na matagal nang nakakapit. Sa ilalim ng ulan, tumayo si Lakan sa harap ng kanilang kubo. Ipinatong niya ang palad sa dibdib at pumikit saglit. Sa sandaling iyon, malinaw niyang naramdaman ang koneksyon, hindi lamang sa kanyang mga magulang, kundi sa lahat ng bagay na humihinga at tumitibok sa paligid. Ang kanyang pagiging iba ay hindi na hiwalay sa mundo. Ito'y bahagi ng isang kabuuan. Nang humupa ang ulan, mosesyon ang ulanan, bumalik ang mga tunog ng baryo, ang mga ibon, ang mga yapak, ang mga tinbag. Ngunit may naiwan na bakas ang katahimikan ng nagdaang gabi. Ang siklo ng pang-aapi ay nabiyak. Sa puwang na iyon, may bagong kaayusang unti-unting umuusbong. Sa pagdilim, muling nagliwanag ang buwan. Mas mataas ngayon, mas malinaw. At sa ilalim ng liwanag nito, malinaw na ang susunod na hakbang ay hindi na tungkol sa pagtugon sa sakit ng nakaraan, kundi sa paghuhubog ng landas na magtatagal lampas sa alaala ng takot. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting bumalik ang mga gawain sa baryo, ngunit hindi na kailanman katulad ng dati. Ang mga tao ay kumikilos na may bagong pag-iingat, hindi dahil sa takot na malinaw ang pinagmulan, kundi dahil sa isang tahimik na paggalang na sumibol sa kanilang loob. Ang mga daan ay pareho pa rin, penin ang mga bahay ay hindi nagbago, ngunit ang himig ng pamumuhay ay may ibang pintig. Si Lakan ay naging saksi sa pagbabagong iyon nang hindi sinasadya. Sa palengke, ang mga mata na dati mapanlait ay ngayoy mabilis umiwas, hindi sa pagkasuklam, kundi sa pagkilala. May mga matatandang tumitigil sa pagsasalita kapag siya ay dumaraan at may mga kabataang biglang nagiging maingat sa kanilang mga biro. Walang formal na paghingi ng tawad, ngunit ang katahimikan mismo ang naging pahayag. Sa loob ng kanyang dibdib, may dalawang puwersang dahan-dahang nagtatagpo. Ang isa'y alaala ng sakit, ang mga panahong siya ay nag-iisa, tinatawanan, dumafay kitamiyan na bayanan at tinutulak sa gilid. Ang isa na may ang bagong pag-unawa sa kanyang pinagmulan, sa bigat ng dugo at pamana na hindi niya pinili ngunit kailangan niyang yakapin. Hindi nagbabanggaan ang dalawang ito. Sa halip, unti-unti silang nagiging balanse. Isang hapon habang ang araw ay papalubog at ang mga anino'y humahaba, naramdaman ni Lakan ang muling pagtawag. Hindi ito biglaan at hindi rin ito marahas. Ito'y parang paalala na matagal nang naghihintay, isang landas na kailangan niyang tahakin, hindi dahil sa utos, kundi dahil sa tungkulin. Tahimik siyang naglakad patungo sa hangganan ng kagubatan. Sa bawat hakbang, ang ingay ng baryo ay unti-unting napalitan ng bulong ng mga dahon at lagaslas ng malalayong sanga. Huminto siya sa ilalim ng matandang punong minsan na niyang nakita sa kanyang panaginip. Doon, ang lupa ay mas malamig at ang hangin ay may dalang amoy ng lupa at lumang alaala. Sa paligid niya, may mga presensyang nagtipon, hindi nakikita ng mata, ngunit malinaw sa pakiramdam. Ang mga ito'y hindi nagbanta at hindi rin humiling. Sila'y nagmasid, naghihintay, sinusukat ang tibay ng kanyang loob. Sa katahimikan, naramdaman ni Lakan ang bigat ng kanilang pag-asa at ang lalim ng pananagutang unti-unting inilalagak sa kanya. Sa sandaling iyon, naunawaan niya na ang pagganti na naganap ay hindi wakas, kundi simula lamang. Ang tunay na hamon ay hindi ang pagharap sa mga taong nanakit, kundi ang pagpili kung paano gagamitin ang lakas na minana niya. Ang daigdig ng tao at ang daigdig ng engkanto ay hindi hiwalay. Sila'y magkapatong at ang balanse sa pagitan nila ay marupok. Pagbalik niya sa kubo, sinalubong siya ng kanyang mga magulang na may mga matang puno ng pag-unawa. Wala nang kailangang ipaliwanag. Ang mga salitang hindi pa rin binibigkas ay malinaw na sa kanilang pagitan. Ang kanilang katahimikan ay hindi na pagtatago, kundi pagtitiwala. Sa gabing iyon, habang ang mga bituin ay nagniningning sa malinaw na langit, naupo si Lakan sa labas ng kubo. Pinakinggan niya ang mundo, ang malalayong tunog ng baryo, ang huni ng mga nilalang sa kagubatan, at ang tahimik na pintig ng lupa. Sa pagitan ng mga tunog na iyon, naroon ang kanyang lugar. Ang batang minsang itinuring na kakaiba ay unti-unting nagiging tulay. At sa katahimikan ng gabing iyon, malinaw na ang susunod na kabanata ng kanyang buhay ay hindi na isusulat ng takot o pang-aapi,
kundi ng pagpili at pananagutan na magtatakda ng kapalaran ng dalawang mundong matagal nang magkalapit ngunit bihirang magkaunawaan. Sa sumunod na gabi, dumating ang unang malinaw na paghahayag. Hindi ito dumating bilang biglaang pagsabog ng liwanag o malakas na pagyanig ng lupa, kundi bilang unti-unting paglapit ng mga nilalang na matagal nang umiiral sa pagitan ng mga anino. Habang ang baryo ay nahihimbing, ang kagubatan ay nagising sa isang katahimikang puno ng galaw. Si Lakan ay muling tinawag ng damdaming hindi na niya kinatatakutan. Lumabas siya ng kubo ng walang pag-aalinlangan. Ang buwan ay bahagyang natatakpan ng ulap at ang liwanag nito ay sapat lamang upang iguhit ang landas patungo sa kailaliman ng mga puno. Sa bawat hakbang niya ang lupa ay tila nagbibigay daan na parabang kinikilala ang kanyang yapak. Sa gitna ng isang maluwang na linisan sa loob ng kagubatan, huminto siya. Doon, ang hangin ay mas malamig at mas mabigat. Unti-unting nagpakita ang mga presensya, hindi sa anyong ganap na mauunawaan ng mata ng tao, kundi bilang mga hugis at liwanag na nagbabago-bago. May anyong kahawig ng tao, may tila bahagi ng puno o bato, at may mga aninong tila hinabi mula sa dilim mismo. Hindi sila nagsalita gamit ang tinig. Ang kanilang mensahe ay dumaloy diretso sa diwa ni Lakan. Isang salaysay ng matagal ng kasunduan sa pagitan ng kanilang lahi at ng mundo ng tao. Ipipinakita sa kanya ang mga panahong ang engkanto at tao ay namuhay ng may paggalang at ang mga panahong ang takot at pagmamataas ay sumira sa balanse. Sa mga larawang iyon, nakita ni Lakan ang kanyang mga magulang sa anyong hindi niya pa kailanman nasilayan, mga nilalang na may ningning sa mga mata at anyong kaayon ng kalikasan. Doon niya lubos na naunawaan ang pinagmulan ng kanyang pagiging iba at ang dahilan kung bakit ang kanyang katawan ay nagdadala ng mga tanda ng dalawang mundo. Hindi pananakot ang dala ng mga nilalang, kundi babala. Ang baryo ay matagal nang nakatayo sa hangganan ng balanse at ang pang-aapi sa isang bata ay naging hudyat lamang ng mas malalim na pagkabulag. Ang pagganti na naganap ay paalala, hindi parusa. Ngunit ang pagpapatuloy ng katahimikan ay nakasalalay na ngayon sa mga susunod na pagpili. Tumindig si Lakan sa gitna ng mga presensya, ang dibdib ay puno ng bigat ngunit hindi nabibigatan. Sa unang pagkakataon, malinaw sa kanya ang kanyang papel. Hindi siya naroon upang maghasik ng takot, kundi upang magsilbing paalala ng hangganan. Na ang mundo ay mas malawak kaysa sa nakikita at ang bawat kilos ay may balik na hindi laging agad dumarating. Nang maglaho ang mga anyo, nanatili si Lakan sa linisan, nag-iisa ngunit hindi nag-iisa ang pakiramdam. Ang hangin ay muling gumalaw at ang mga tunog ng kagubatan ay bumalik sa dati nitong ritmo. Sa kanyang pagbabalik sa kubo, ang mga bituin ay mas malinaw at ang gabi ay tila mas malalim. Sa baryo may mga taong nagising na may kakaibang kapayapaan sa dibdib at may iba namang nagising na may bigat ng pagninilay. Walang malinaw na alaala ng dahilan, ngunit ang pakiramdam ay nanatili. Ang mga ugat ng pagbabago ay lalong lumalim. At kay Lakan, at lininin anyan no indiran, malinaw na ang landas na kanyang tinatahak ay hindi na maaaring talikuran. Ang kanyang pagkatao ay tuluyan ng naging bahagi ng isang mas malawak na tungkulin. Isang bantay sa pagitan ng dalawang daigdig na kapwa nangangailangan ng pag-unawa upang manatiling buo. Sumapit ang mga araw na tila mas malinaw ang mga hangganan, ngunit mas ramdam ang bigat ng bawat hakbang. Ang baryo ay gumising sa isang kaayusang hindi ipinahayag, subalit sinusunod ng lahat. Ang mga gawain ay nagpatuloy, ang pag-aararo, ang pagigib, ang pakikipagpalitan sa palengke. Ngunit ang mga kilos ay mas maingat, na parabang may tahimik na kasunduan ng hangin at ang lupa. Si Lakan ay naging bahagi ng tanawing iyon, hindi bilang anino, kundi bilang presensyang kinikilala. Hindi siya hinanap, ngunit hindi rin siya iniiwasan. Sa kanyang pagdaan, may mga matang sumusunod, hindi na may pag-usisa, kundi may paggalang na hindi pa rin kayang banggitin. Ang kanyang anyo ay nananatiling kakaiba, ngunit ang kakaibang iyon ay hindi na itinuturing na dahilan ng panalait. Sa loob ng kanyang dibdib, ang mga larawan ng nagdaang paghahayag ay patuloy na umaalingaw-ngaw, hindi bilang ingay, amib, amoy na mananayahin iniingay kundi bilang gabay. Ang bawat paghinga ay tila may kasamang paalala ng balanse na ang lakas ay hindi ipinagkakaloob upang ipangibabaw, kundi upang ipanatili ang kaayusan na madaling masira.
Isang umaga, may isang matandang lumapit sa kanya sa gilid ng daan. Ang mga mata nito'y puno ng pagod at alaala. Walang binigkas na salita, ngunit ang bahagyang pagyuko ng ulo ay sapat. Tinanggap iyon ni Lacan ng may katahimikan. Ang palad ay bahagyang pumindot sa dibdib. Isang tugon na hindi itinuro, ngunit natural na dumaloy. Sa kagubatan, ang mga nilalang ay nanatiling nakamasid. Hindi na sila lumalapit, ngunit hindi rin sila lumalayo. Ang kanilang presensya ay naging bahagi ng ritmo. Isang bantay na hindi nakikialam hanggat hindi kinakailangan. Ang mga puno ay mas matatag, ang mga sapa ay mas malinaw, at ang mga hayop ay mas mapagmatsyag. Sa kubo, ang kanyang mga magulang ay nagpatuloy sa payak na pamumuhay. Ang kanilang mga mata ay mas magaan ngayon, ang mga galaw ay hindi na puno ng pagpipigil. Sa pagitan ng mga katahimikan, may tiwalang unti-unting nagiging ganap na ang kanilang anak ay handa ng tumayo sa sariling paa, dala ang pamana at ang sariling pasya. Isang hapon habang ang araw ay nakabitin sa pagitan ng liwanag at dilim, naramdaman ni Lacan ang isang bahagyang pagyanig. Hindi ito banta, kundi paalala. Tumigil siya at ipinikit ang mga mata. Sa sandaling iyon, ang baryo at ang kagubatan ay tila huminga ng sabay at ang daloy ng mundo ay muling umayon. Pagmulat niya, may katiyakang tumimo. Ang mga sugat ng nakaraan ay hindi na hahayaang magdikta ng hinaharap. Ang kanyang tungkulin ay hindi lamang tumugon sa pagkakamali, kundi maglatag ng landas kung saan ang paggalang ay magiging likas at ang takot ay mawawalan ng puwang. Sa pagdilim ng gabi, ang mga ilaw sa baryo ay isa-isang nagsindi. Ang mga anino ay humaba, ngunit hindi na mabigat ang kanilang anyo. At sa ilalim ng mga bituin, mabitutin, malinaw na ang isang yugto ay papalapit sa pagtatapos, hindi sa ingay, kundi sa tahimik na pagtanggap ng isang kaayusang matagal ng hinintay. Dumating ang gabing tila ganap ang katahimikan. Ang baryo ay nahimlay sa ilalim ng malinaw na langit, at ang mga bituin ay nagniningning na parang mga matang saksi sa isang siklong nagsasara. Ang hangin ay banayad, at ang mga dahon ay marahang gumagalaw, hindi bilang babala, kundi bilang paghinga ng mundong muling nakatagpo ng balanse. Si Lacan ay nakatayo sa hangganan ng kanilang bakuran at ng kagubatan. Hindi na siya tinatawag ng alinlangan. Ang kanyang dibdib ay payapa at ang pintig ng kanyang puso ay umaayon sa pintig ng lupa. Sa loob niya, ang mga alaala ng sakit ay nananatili, ngunit hindi na masakit. Sila'y naging bahagi ng kanyang pag-unawa, hinubog upang magsilbing gabay, hindi pasanin. Sa malayo, ang baryo ay nagpatuloy sa payak na pamumuhay. May mga pinto na isinara, may mga ilaw na pinatay, at may mga panaginip na isinilang na walang bigat ng takot. Ang mga tao ay hindi lubos na nakaalam ng dahilan ng kapayapaang dumaloy, ngunit tinanggap nila ito na parang isang biyayang hindi kailangang pangalanan. Sa kagubatan, ang mga nilalang ay nanatiling tahimik. Ang kanilang presensya ay hindi na panawagan, kundi katiyakang ang bantay ay naroon. Ang mga puno ay tumayo ng mas matatag, ang lupa ay hindi na nanginginig, at ang hangin ay nagdala ng amoy ng pagwawakas and pagpapatuloy na magkasabay. Lumapit ang mga magulang ni Lacan at tumigil sa kanyang likuran. Walang salita ang kinailangan. Sa kanilang katahimikan, may pagtanggap na ang landas na kanilang pinili ay humantong sa sandaling ito, at ang kanilang anak ay hindi na bata sa ilalim ng kanilang anino, kundi isang nilalang na handang tumayo sa pagitan ng dalawang mundo. Ipinihit ni Lacan ang kanyang paningin sa kagubatan, saka sa baryo. Sa pagitan ng dalawang tanawing iyon, natagpuan niya ang kanyang lugar. Hindi bilang hari at hindi rin bilang hukom, kundi bilang tagapag-ingat ng hangganan, isang presensyang magpapaalala na ang paggalang ay hindi ipinipilit, kundi inaalagaan. Sa sandaling iyon, ang buwan ay tuluyang lumitaw mula sa ulap. Ang liwanag nito'y bumalot sa lupa, sa mga puno at sa kanyang anyo. Hindi upang baguhin siya, kundi upang ipakita na ang kanyang pagiging iba ay ganap na bahagi ng kabuuan. Ang balahibong bumabalot sa kanyang katawan ay hindi na tanda ng pang-aapi, kundi sa gisag ng pamana at pananagutan. Unti-unting humupa ang gabi at ang mundo ay nanatiling tahimik. Walang hudyat ng panganib, walang pangako ng kaguluhan. Ang siklo ay nagsara ng walang ingay. At sa puwang na naiwan, may kaayusang handang tumagal.
At sa ilalim ng mga bituin, malinaw na ang kwento ni Lacan hindi nagwakas sa pagganti, kundi sa pagpili, isang pagpiling magpanatili ng balanse, upang ang takot ay hindi na muling maging ugat ng pang-aapi, at ang pag-unawa ay maging tahimik na batas ng mundong magkasamang humihinga.